pala, nandito po pala si Nadia Montenegro. Asan ba si Nadia Montenegro? Umuwi ka naman, Nadia. Ngayong gabi kaninyang tanan. Sa mga kabalo, ako ay gikan sa Tanhay. Ang akong mama, taga-Bais. Bistakford. Mayong gabi, salamat kay liadto mo karon diri. Ayaw kalimti ha. Ang atong 10 senador. Tabangami kay kinlanlan nila ang inyong tabang para mahimo nila ang ilang trabaho. Daghang salamat. Magandang gabi po. Hayaan niyo po akong magpasalamat muna sapagkat dito po sa lugar na ito ng Southern Leyte, ako po ay naging number 1. Akin pong naaalala at alam ko pong naaalala nyo rin po nung dumating po ang malaking pagsubok dito sa lugar na to. Dito po ako nagpasko at bagong taon sa inyo. Marami pong nagsasabi, ay hindi, Muslim naman yan, walang Pasko, walang bagong taon dyan, kaya wala sa kanya yan. Alam nyo po, ako po yung Muslim. Pero yung asawa ko po, isa lang po asawa ko ha. Kung ano man po yung mga nakalipas ko, nakalipas na po yun. Good boy na po ako. Isipin niyo po, ang aking pong asawa ay hindi po Muslim. Katoliko po siya. At ang Pasko at ang bagong taon sa kanya ay napakahalaga. Pero, noong panahon po na kayo ay dumadaan sa napakatinding pagsubok, pinabayaan po niya akong pumunta dito at makasama kayo ng Pasko at bagong taon. Mabigat po yun sa pamilya namin. Pero ginawa ko po, hindi po dahil politiko po ako. Ginawa ko po yun dahil Pilipino ako at mahal ko ang kababayan ko. At yan po ang hihilingin ko sa inyong lahat, mga mahal kong kababayan. Hindi lamang po dito sa Southern Leyte. Sa lahat po ng nanonood sa ating mga Pilipino. Ang aking pong pakiusap sa inyo, ang mamuo at maghari sa ating puso ay pagmamahal sa bayan. Ngayong mga oras na ito, ang ating dating Pangulo, Rodrigo Roa Duterte ay nakakulong. Ikinulong nila ang anak ng masin. Duterte! 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 Sinasabi po nila na kayong mga PDP laban, ginawa nyo ng poon ang Mayor Duterte ninyo. My goodness gracious. Ganun po sila kababaw mag-isip. Hindi po nila, bakit hindi nila balikan? Nung panahon po na ang Pangulo ng Pilipinas ay si Rodrigo Roa Duterte, pwede kang maglakad sa kalsada, walang iisipin mga hold up sa'yo. At yung mga
pasiga-sigang kanin na pahubad-hubad sa kalsada. Wala kang makikitang ganyan. Tama! Nung panahon na yon, ang mga dalaga ay nilirespeto ng mga kalalakihan. Hinahalikan ng mga kamay. Ngayon, may kalungkutan. Malaking kalungkutan. Pero lahat po yan, mga mahal kong kababayan, hindi po natin lahat pwedeng sabihin na ang solusyon natin ngayon, ganito ang gawin natin, palitan natin ang gobyerno, magkagulo tayo, magsama-sama tayo. Mga kababayan, ang solusyon po niyan sa ngayon ay iboto po ninyo ang Duterte. Yes! Dahil pagka tayo po sa oras na ito ay nag-isip ng manggulo, baka lang mag-martial law. Gusto niyo ba yun? Lalo po tayong mahihirapan. Kaya po, kapag katulad po kahapon, lumabas ang ating Southern Leyte po, Ma'am Shana. sinasaluduhan na anak ng Pangulong Rodrigo Roa Duterte, si Pulong, si Congressman Pulong. Kahapon po, paglabas na sa kulungan, siya po'y dumalaw. Dumalaw po siya kay Mayor. Ano po ang sabi ni Mayor? Sabihin sa taong bayan na maging mahinahon. Maging mahinahon tayo at dalhin natin sa eleksyon, sa pagboto ninyo, ang gusto nating maging pagbabago. Kaya nakikiusap po ako sa inyo, mga mahal kong kababayan. Hindi naman po ako naging bolero sa inyo. Bago po lang raya lahat ito, nandito na ako sa lugar ninyo, tumutulong. Salamat po. Alam niyo ho, ang problema ng Pilipinas, nating lahat, problema nating lahat. Ito, matagal ko na po itong sinasabing paulit-ulit. Ang problema po natin, sistema ng gobyerno. Alam ko po, narinig ko po lahat ang talumpati. Bago ko po ituloy pala yung talumpati ko, pwede po bang kumanta muna ako? Kasi nung eleksyon, dapat pupunta kami dito. Oo, nasa airport na po kami, papunta kaya lang may bagyo. Kung naalala niyo po yun, papunta dito. May bagyo, hindi kami nakarating. Kaya lungkot na lungkot ho ako noon, pambihira naman, doon pa ako hindi nakapunta. Oo nga po pala, nandito po pala si Nadia Montenegro. Kasi ba si Nadia Montenegro? Umuwi ka naman, Nadia. Ngayong gabi kaninyang tanan. Sa mga kabalo, ako ay gikan sa Tanhay. Ang akong mama, taga-Bais, Bistakford. Mayong gabi, salamat kay liadto mo karon diri. Ayaw kalimti ha, ang atong 10 senador. Tabangami kay kinlanlan nila ang inyong tabang para mahimo nila ang ilang trabaho. Daghang salamat. Girlfriend ko yan, yung mga bata pa kami. Yan. Chismoso na din ko rito, no? Teka. Ito muna po. Ito pong 10 kandidato natin. Ito po yung ipinagbilin sa atin ng ating mahal na dating Pangulo, Rodrigo Roa Duterte. Alam niyo po, sinasabi ng mga naninira sa kanya, hindi, ginagawa lang naman yan ni Mayor. Gusto niyang yung mga kandidato na yan manalo para gumanti, para hindi ma-impeach si Sara. Alam niyo po, lahat ng mga dahilan na yon, totoo po yan. Totoo po yan.
merong katotohanan na kapag nanalo yung 10, ay imposible. Imposibleng ma-impeach si Sara. Pero yung kung mga dahilan na yan, pangalawa lang yan o pangatlo. Ang unang dahilan kung bakit gusto ni Mayor Rodrigo Roa Duterte na manalo yung Duterte, dahil gusto niya yung pagbabagong naumpisahan niya ay maituloy natin sapagkat nagkaroon ng problema ngayon na hadlangan. Kailangan po ninyong maramdaman uli yung pagbabago na inumpisahan niya. At ang makakapagdala lang po niyan, yung 10 ito, kasama na po ako. Idamay nyo na po ako kasi ako po yung matitira sa Senado, sila po yung tumatakbo. Duterte. Iisa-isahin ko po ang mga pangalan na ito. Ito pong mga ito, hindi po ito basta-basta. Tandaan po natin, si Mayor kapag ka namili, ito po yung mga pinipili niyang siguradong may utak at may puso. Hindi po pwedeng puro utak. Kasi pag puro utak ang nangyayari, nauutakan tayo. Pagka puso ang pinagana, nag-iibigan tayo. Abay, napakasarap magmahalan. Ay. Medyo mataas na eh. May tumulak ng word ko, babae ba yun? Nakalimutan ko tuloy yung kanta. Kakanta pa po ako ng isa. Gandahan nyo naman yung -1. Oo, kasi parang gustong ako ang i-minus. Balikan ko po, yung 10. Kakanta pa ako ng isa, please. Ito po, unahin ko po, Attorney Jimmy Bondok. Sino po ba si Attorney Jimmy Bondok? Siya po ay isang artista at singer. Songwriter. Ito pong taong ito ay inilagay sa pwesto ni Rodrigo Roa Duterte, Pangulo ng Pilipinas, sa PAGCOR. At nung siya po ay naupo, siya po ay sinabihan ng ating mahal na Pangulo na mag-aral. Mag-aral ka sapagkat napakaganda na ng puso mo. Dahil wala pong ginawa si Atty. Jimmy Bondok nung nasa PAGCOR siya kung hindi tumulong sa kapwa. Ang PAGCOR po kasi meron niyang budget para tumulong. Nandun na sa tao yun. Kung yung budget na yun, makakarating ba sa tao o makakarating sa bulsa mo? Sa panahon ni Jimmy Bondok, nakarating po sa tao ang pondo na yan. Pinag-aral po yan. Sa loob po ng ilang taon, siya po ay nakatapos ng abogasya. Siya po ay isang attorney. Hindi po yan basta-basta. Isa po yang nagsunok ng kilay. Hindi po para sa sarili niya. Siya po ay nag-aral para maipagtanggol po kayo, madepensahan kayo, at maipaglaban ang karapatan po ninyo. Kaya sana po, huwag niyo pong kalilimutan, kung ang problema ng Pilipinas ay kasing laki na ng bundok, ang kailangan natin, si Attorney Jimmy Bondok. Tandaan niyo po, Duterte 10, number 10. Huwag ka munang antukin, tol, kakanta pa ako. Okay, mamaya, ipasyal mo ako dito, dali mo ako sa magagandang lugar. Ako, yari ka sa asawa mo. Ito pong pangalawa. Narinig nyo naman po magsalita kanina si Attorney Hillo. Yan po ay matagal nang masasabi po natin nagsisilbi sa bayan. Hindi lang po sikat yan, kasi alam nyo naman dito sa Pilipinas,
Kung wala kang chicha, kung wala kang pera, kung wala kang koneksyon, hindi ka sisikat. Pero itong taong ito, ang dapat po ninyong pasikatin, Attorney J.B. Hillo. Huwag niyo pong kalilimutan, Bisaya yan. Kailangan patas ang laban, hindi pwedeng puro taga Luzon, hindi pwedeng puro taga Mindanao, kailangan may Bisaya. Yan po ay napakalaking challenge sa inyo. Challenge sa lahat ng mga taga-Bisaya. Tandaan po ninyo ha, number 30, ang revolusyonaryong Attorney Hillo JV. Palakpakan po natin. Alam ko, nagugutom na rin kayo. Kami rin po. Nagugutom na pero nabubusog ako dahil nakangiti ang mga tao dito. Alam nyo, nung nandun kami sa Dahig, nagpunta po ako kasi nung dinala si Mayor sa bansang Netherlands, sumunod po ako kagad. Hindi ko po alam, napakalamig pala doon. Pagdating ko doon, ang ginaw, napakaginaw po sa labas ng kulungan. Kasi iniisip ko, kung ako giniginaw, paano si Mayor doon sa loob? Di ba, 80 years old na si Mayor. Isipin nyo, 80 years old. Alam nyo yung mga Pilipino doon. Ito sabi ng asawa ko, bakit parang yung pocket money mo hindi nagalaw? Paano ka ako magagalaw? Mga Pilipino doon, dadating doon. Yayayain akong kumain. May darating na isang pamilya, dito ka na matulog sa amin, huwag ka na mag-hotel. Ganon pong klase ang pagmamahal nila kay Digong. Ako po ay nababatuhan lang. Alam niyo yun? Hindi naman para sa akin yun eh. Mahal nila si Digong. Kaya alam ko lahat ng tao dito ay hindi bayad. Yes! Bayad pa kayo? Mahina ah. Bayad pa kayo? Ang sarap pakinggan. Dahil po, I love you darling. Kinikip. Hello babe. Ito po ang pinakamatapang. Itong senador na to, kailangan po ninyo talagang bigyan ito ng pangalawang pagkakataon. Kasi ngayon po, senador siya. Siya po ay re-electionist. Ito, wala na hong tatapang pa dito. Kasi ito, hindi lang ho ito puro salita. Marami po kasing matapang na tao sa salita. Pero si General Bato de la Rosa, si Senator Bato, tandaan po ninyo, yan ang taong ipinagtatanggol ang mahirap. Mali po lahat ang mga bintang sa kanya. Hindi ako bolero, tandaan po niyo yan. Doon lang sa, kahit naman yung mga naging girlfriend ko, sabihin nila sa inyo, hindi ako nambole. Wala akong binola dyan, wala akong niloko. Di ba, Nadia? Nadia? Di ba, babe? Kaya po sana, narinig ko po kanina, nagsalita si Bato, kumanta pa. Alam niyo yung taong yan, hindi lang dapat senador yan eh, dapat yan maging vice president o isang araw maging presidente. Maniwala po kayo sa akin, hindi kayo magaling na tao po si Senator Bato. Kaya tandaan po ninyo, number 22. Ito po, sa mga kaibigan, alam ko, naranasan nyo na yun. May mga kaibigan na traidor, di ba? Sitol! Yun ang pinakamasakit. Yung na-traidor ka ng kaibigan mo. Sitol! Sitol! Pero meron namang kaibigan na tapat. Yung kahit hindi mo kasama, ipagtatanggol ka. May ganong klaseng kaibigan. Yung kaibigan na ipagmamalaki mo. Yung kaibigan na alam mo, pag andyan na yung trouble, hindi ka iiwan. Ito pong taong ito, hindi ko malaman kung bakit nakakulong ngayon. I love you. Salamat po.
Alam naman nating lahat na ang tagapagtanggol ni Rodrigo Roa Duterte ay si Pastor Kibuloy. Wala pong kasinungalingan yan. Alam natin lahat yan. Hello, ma'am. May asawa ka na, binulong mo eh. Oo. Isipin po ninyo, merong sikat na network yan, yung SMNI. Pero dahil sa mga panahon na siya ang nagtatanggol sa isang matandang retirado na, siya po ngayon ay nakakulong. Pero kahit isang beses, hindi po siya nagsalita o nagtraidor o ipinagpalit ang kanyang pakikipagkaibigan kay Mayor Rodrigo Roa Duterte. Ano pa ang hihingin mo sa isang pinuno? Yun ay isang katangian ng pinuno. Dapat ang pinuno, alam natin kung sino yung kaibigan mong naniniwala sa Diyos. Si Pastor! Hindi po pwede. Bago ko po ituloy ang sabihin, hayaan niyo muna po akong bilang isang Muslim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi. Assalamualaikum warahmatullah. Sa inyo, sumain niyo po ang kapayapaan. Yun lang po ang sinabi ko. Alam niyo po, hindi po pwede sa isang namumuno na walang Diyos. Hindi po pwede. Kahit sa isang republika, hindi po pwede ang walang Diyos. Mismo po sa saligang batas natin, kapag tinignan niyo po ang unang salita sa ating saligang batas, Diyos kagad. Tayo ay dapat sumunod sa Diyos. Yaan po, napakaliwanag po niyan. Kaya mga mahal kong kababayan, kung si Pastor Kibuloy, nakita niyo po ang kagandahan ng Davao, kung ano ang ginawa niya sa Kingdom of Jesus Christ, na wala siyang ginamit na perang gobyerno. Magagawa po niya ang mga imposible kung bibigyan niyo po siya ng pagkakataon. Yung mga ibinibintang po sa kanya ngayon, wala pa pong napapatunayan dyan, mga mahal kong kababayan. Kung napapanood niyo po sa Senado, noong siya po ay hinihiring doon, pinagtatanggol ko po, bakit? Hindi naman korte ang Senado. Wala po kaming karapatang magsabi kung sino ang guilty o not guilty. Yan po ay nasa kapangyarihan lamang ng korte. Kaya mga mahal kong kababayan, kumakatok po ko sa inyong puso kasama ang ating mahal na dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, na sana po bigyan natin ng pagkakataon si Pastor Kibuloy na maging senador. Kibuloy! 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 Salamat po. Alam nyo, napakasarap marinig. Kibuloy. Pastor Apollo Kibuloy. Number 53. Yan po, bilang panghuling salita para sa kanya. Nung ako po'y kumandidato, ako po'y nakaikot-ikot sa iba't ibang parte ng Pilipinas sapagkat ako po'y pinahihiram niya ng kanyang chopper. Dahil alam niya po na wala akong pera. Dahil alam niyo, kahit po tingnan niyo ang mga records, hindi po ako gumastos nung ako'y kumandidato. Dahil hindi ko po gagawin yun. Sapagkat naniniwala po ako, katulad ng PDP, hanggat ang isang kandidato ay gumagastos ng malaki, kanino babawiin yun? Sa tao! Sa inyo po. Sa inyo. Kaya ang PDP po, tandaan po ninyo, mahirap lang po kaming partido. Kaya kami po'y umaasa sa mga kasama namin, hindi Bayad!
Mahina. Mga kasama namin hindi. Ang sarap pakinggan, mabuhay ang Southern Leyte. Hindi sila bayad. Ngayon po, hindi kami bayad. Hindi kami bayad! Hindi kami bayad! Ang sarap, marinig yan. Ito naman po, panglima. Ano? Panglima po, panglima. Ito po ang tawag sa kanya, Mr. Malasakit. Senator Bongo. Ito pong taong ito, kung hindi ko po nakilala to, at hindi ko nakita kung paano magserbisyo, hindi po ako papayag sa utos ni Mayor na kumandidato. Kasi noong 2019 po, kinausap po ako ni Mayor, sabi niya tumakbo kang senador. Sabi ko, Mayor, hindi ako politiko, revolusyonaryo ako. Lumalaban ako sa gobyerno, hindi ako sumasama. Yan po ang sinabi ko kay Mayor. O sige, kung hindi ka tatakbo, tulungan mo si Bongo. Kaya nakasama ko po si Senator Bongo noong 2019. Araw-araw, gabi-gabi. Alam niyo po, nakita ko itong magserbisyo, itong taong ito, hindi po ito natutulog, literal. Ako po, saksi, mula umaga, tanghali, kahit kumakain, pag may taong dumating, tumatayo po yan, kinakausap yung tao, iniiwan yung pagkain niya. Inaasikaso niya po lahat at wala siyang pinipili. Doon ko po nakita na pwede pa lang ang isang politiko maging katulad niya. Ang gobyerno, inilapit niya sa tao. Kasi ang madalas po ang gobyerno, lumalayo sa tao, lumalapit lang yan kapag eleksyon, kampanya. Pero itong taong ito, inilapit po niya. Yung PhilHealth. Ito, ikukwento ko lang, muntik na ho kaming mapaaway niyan sa Senado. Kasi yung PhilHealth, niloloko kayo. Meron hong taga-gobyerno ron na iniimbestigahan niya na napakayabang. Magnanakaw na, mayabang pa. Hindi na ho ako nakapagpigil. Pila kayo usapan ko naman. Halika rito ako, hindi ka bagay dyan. Inilabas ko po ng plenaryo. Siyempre, may mga kwento pa hong nakarecord tayo. Baka mapanood pa ng asawa ko, mabugbog ako. Sa madaling salita, muntik na pong umabot sa pisikal yung pagmamahal ni Bongo sa inyo. Dahil ayaw niya niloloko ang taong bayan. Kaya itong taong ito, number 1 po ito ngayon. Alam niyo kung bakit? Kung bakit hindi matalo ng bilyong-bilyong ginagastos na mapababa ang taong ito kasi mahal ito ng Diyos. Mahal sa ng Diyos. Dahil yung kanyang laging sinasabi na ang pagsiservisyo sa tao ay pagsiservisyo sa Diyos. Totoo po yun. Naniniwala po ako doon. Alam ko pong kahit hindi ko siya ikampanya sa inyo, alam ko pong iboboto ninyo si Senator Bongo. Number 28 po. Number 28. Go Bongo! Go Bongo! Ma'am, love you too. Ito po. Ito. Kilala nyo ito. Ito, doktor. Ang huli yung doktor na naging... Pwede ko bang... Ano to? Kasi matanda nga ako. Kailangan may tapakan ni ganyan. Pwede po ba? Okay lang, boss? Okay lang. Yun po. Isang bagay na dapat ninyong iluklok sa Senado ang taong ito sapagkat naiintindihan niya kung paano kayo niloloko, kung paano kayo inuutakan. Alam niya. Kaya itong taong ito ang makakaharang sa panloloko sa atin.
Kaya sana po, huwag niyo pong kalimutan, Vic Rodriguez, number 56. Rodriguez! 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 Teka muna, yung handa na ba yung pangalawang kanta ko? Kailangan may ka-duet ako dyan, maging sino ka man. Ang bata nito, paano niya malalaman niya maging sino ka man ang bata nito? Sino ba? Maging sino ka man, ma'am? Alam mo? Mahihain pala mga taga Southern Leyte. Wala ba akong magiging ka-duet dito? Napanood niyo ba itong pelikulang to? Magiging